Ngayon pong holiday season, nagpaalala ang National Meat Inspection Service na siguraduhing ligtas at malinis ang bibilhing karne. Sabi ng NMIS, tingnan kung may nakadisplay na Certificate of Meat Inspection ang tindahan. Suriin din daw kung malinis ang pwesto. Hindi daw dapat hinahayaan na dapuan ng insekto ang karne. Iwasan na rin daw kung may hindi ka nais-nais na amoy ang karne at kung iba na ang itsura. Kahapon lamang may nasabat ang Manila Veterinary Inspection Board na halos 300 kilo ng botsa o double dead na karne. Ayon sa Super Radio DZBB, galing po ito umano sa Bicol at hinihinalang inihalo sa processed food. Paalala po ng mga eksperto sa publiko, posibleng ma-food poison kapag nakakain ng botsa, kaya dapat magdoble ingat. Mga mamimili dyan, ipag-usapan natin ang tips sa ligtas na pagbili ng karne ngayong panahon ng handaan. Tama, at nakasalang po sa Balitang Hali si National Meat Inspection Service Deputy Executive Director Dr. Roberto Umali. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Apo, kumusta po yung pagbabantay ng NMIS ngayon pong holiday season sa mga nagbebenta ng hot meat o yung botsyang karne? Dumami po ba? Dr. Roberto? Alright, atin pong babalikan na lamang ang NMIS tungkol pa rin po sa mga botsyang karne na nahuhuli sa merkado at hinahalo as a processed meat. Importante yan kasi nga ngayon ang daming bumibili ng mga karne. Mr. Umali, nandyan po kayo sa linya? Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Sir Rafi and Ma'am Connie. Magandang tanghali po ulit. Yung tanong lang po namin kanina, kumusta po yung pagbabantay ng NMIS ngayon pong holiday season sa mga nagbebenta ng hot meat o yung mga botsyang karne, dumadami pa ba? Continuous po yung monitoring and surveillance po ng National Meat Inspection Service sa ating mga public and private markets, including yung mga supermarkets po natin, with the participation, siyempre, yung suporta po ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement, plus yung ating suporta coming from the local government units. So patuloy po na nagmo-monitor and surveillance yung ating team para masiguro po na ating mga binibentang karne sa ating mga palengke at supermarket ay safe at dumaan po sa mga tamang pagsusuri po ng mga veterinaryo at meat inspector. So dumami po ba yung mga nagbebenta ng botsa? May mga instances po na meron pa rin na nahuhuli po ang National Meat Inspection Service and the local government units. Okay. Kaya minarapat po na kahit hindi po Pasko, sabi natin, regular o monthly o daily, yung po monitoring natin sa ating mga palengke, okay, sa ating mga supermarkets na ma-assured lang natin na ating mga karning kinakain po ay na-inspect po ng ating mga government inspectors. Opo, Dr. Umali, paano ba mabilis na matukoy kung sariwa nga yung karne o hindi? Una po, dapat lagi pong tandaan bilang isang consumer, yung pong ating permit, in-issue po ng mga veterinary inspector galing sa poultry or the slaughterhouse. Ito po yung meat inspection certificate na dumaan po sa tamang pagsusuri. At the same time, galing po sa mga accredited ng National Meat Inspection Service. At the same time, yung galing po sa ating local government units. At yung tatak na pagkasuri, yung pong mga tatak. Dapat tangkiligin lang po natin yung mga may tatak. At the same time, mayroon po mga permit na in-issue po ng mga inspector o veterinarian. So hanapin, tanungin kung nasaan yung mga permit na ito? Opo. Lagi po yan, daily operations po, kada katay po, lahat po yan ay libreng ibinibigay sa ating mga mga kliyente, like yung ating mga makakatay, na ito po ay dapat nakasabit po sa ating mga stalls, sa meat stalls, and even yung ating mga supermarket. Dr. Umali, I can imagine ang sakit po ng ulo ninyo, no? Lalo na pag naihalo na sa processed food yung mga botsyang karne. Ang gusto ko natin malaman ngayon, paano ba natin matutukoy kung naihalo, hindi ba, doon sa processed na food or meat, yung mga botsa na ito? Ito po yung napakahirap sa role po ng NMIS, lalo na po ang processed products ay under the jurisdiction of the Food and Drug Administration na po. Kaya nga, lagi po namin sinasabi sa ating mga yung mga processors, yung ating mga negosyante na sana tangkilikin lang yung may mga permit issued, inspect by the National Meat Inspection Service bago po ito ay gamitin sa mga processed product.
Okay, pero meron bang palatandaan? Para lang din ho dun sa ating mga kapuso, no, na siyempre nangangamba, baka mamaya binibili namin, meron na palang halong botsa. Meron bang amoy yan? May itsura na dapat namin makita? Sa mga fresh meat po, dapat ang normal color po kasi ng isang baboy is sabihin natin is pinkish grayish. Yung po mga double dead, makikita na po natin, ito po yung maputla na po. At usually, para humaba po yung span ng karne, minsan nakababad po sa isang yellow. Oo. So, yung mga likewise, yung amoy po ng produkto. So, definitely, pag mayroon pong amoy ang isang karne o products, ay ibig sabihin, nag-multiply na po yung mga bakterya. Dapat, ito po mga ganitong mga observation ay dapat hindi na po binibili ng ating mga consuming public. Alright, marami po salamat sa inyong paggabay sa amin, Dr. Roberto Umali ng National Meat Inspection Service. Maraming salamat po. Thank you, sir. Maraming salamat po.